Kayo po ay nanonood pa rin ng Panahon TV. Ngayon naman po i-check natin kung ano nga ba magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Sa Baguio City, asahan po dyan ng fair weather conditions simula bukas araw ng linggo at magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Martes. Ang temperatura naman po sa loob ng 3 araw, yan ay nasa pagitan ng 15 to 26 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Sa katunayan, temperatura po natin ay nasa pagitan naman ng 24 to 35 degrees Celsius. Kaya naman importante po na panatilihing hydrated ang inyong katawan. At sa Metro Cebu, asahan din dyan ng fair weather condition, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms sa susunod na 3 araw. Sa Metro Davao naman po, good weather condition din po simula bukas, ganun din sa araw ng Lunes at sa Martes. Paghandaan na lamang ang mga panandaliang pag-ulan, lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa Zamboanga City, asahan po ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron kasamang pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa loob po yan ng 3 araw. Ngayon naman po, i-check natin ang naging extremes of temperatures kahapon, araw po ng Biyernes. Ang minimum temperature natin ay umabot lamang sa 24.6 degrees Celsius na itala po yan alas 6 ng umaga. At ang maximum temperature po natin ay umabot po yan sa 34.6 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, ang minimum po ay nasa 48% at ang maximum umabot naman po yan sa 90%. At narito naman po ang detalye ng farm weather forecast mula sa Pag-asa. Ang buong bansa ay nakakaranas po ng fair weather condition, liban na lamang po sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Dahilan, parang upland farm natin magkaroon ng 17 to 25 degrees Celsius, habang ang lowland farms ay nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, meron po tayong 0 of 55 to 95% at ang dipwetes po natin magtatagal naman yan ng hanggang 4 na oras. At alamin naman po natin ang lagay ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Para po sa Kalayaan, Group of Islands, meron kayong 26 to 34 degrees Celsius, habang sa Calapan, yan po ay nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Dipolog naman, meron kayong 25 to 35 degrees Celsius, habang sa General Santos, mababa na po dyan 23 to 33 degrees Celsius. At syempre po, alamin din natin nalagay pa ng temperatura sa mga tourist destination dito sa bansa. Sa Vigan at Puerto Galera, meron po kayong 25 to 33 degrees Celsius. Ganun din po para sa Anilao, Batangas. Habang sa Banawe, yan po ay nasa 15 to 24 degrees Celsius. Sa El Nido, Palawan naman, asahan dyan ng 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Camiguin at ganun din po sa Naga, yan ay nasa 23 to 33 degrees Celsius. Asahan din po ang fair weather conditions sa mga susunod na oras. At sa ating global news, pinangangambahan naman ang posibilidad ng pagkalat sa Korea ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o mas kilala sa katawagang MERS-CoV. Base po sa tracing na isinagawa ng World Health Organization, naitala ang unang kaso ng suspected MERS-CoV victim sa Korea nito lamang May 20. Nakabalik ang biktima sa bansang Korea noong May 4 mula po sa mga biyahe nito sa 4 na bansa sa Middle East. At nagsimula naman ma-develop ang sintomas nito noong May 11. Pero ayon po sa resulta ng pagsusuri, negatibo sa MERS-CoV ang naturang pasyente. Ang MERS-CoV po ay ang sakit na maaaring maipasa kahit kanino. Kaya naman, ang tanging magagawa lang para makaiwas dito ay ang tamang kaalaman at pag-iingat. So para po maiwasan ng MERS-CoV, ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Panatilihin rin po ang good respiratory hygiene kapag umuubo o bumabahing. Gumamit po tayo ng tissue o kaya naman takpan ng bibig using your flex elbow or ang mga manggas ng inyong damit. Iwasan din po ang paghawak sa mukha, lalo na kung marumi ang inyong mga kamay. Hayaan na rin muna sa isolation ng mga pasyente na nakitaan ng sintomas ng MERS-CoV. Panatilihin rin pong malinis ang inyong tahanan at iwasan naman ang pagkain ng mga undercooked o yung mga pagkain na hindi nailuto ng husto. So ilan lamang yan sa mga paraan hatid po ng Department of Health na magliligtas sa atin sa panganib ng MERS-CoV. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.